Binabanggit sa salita ng Diyos Mateo 24 Mateo 24 talatang 5. Binabanggit po dito sa salita ng Diyos Mateo 24 talatang 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So dito po mga kapatid, binabanggit ang salita ng Diyos. Marami magsisilitaw ng mga bulaang propeta at ililikaw ang maraming tao. Sa panahon natin ngayon, nandito na po sila sa ating harapan. Kasama natin sila. Paano natin silang malalaman? Una, ang itinuturo sa iyo ay puro kamalian. Ang sino mang nagtuturo na si Jesus ay hindi tagapagligtas, ito po ay bulaang propeta. Iisa lang ang tagapagligtas sa mundong ito. At kung ang pangalan ng iyong tagapagligtas ay hindi ang Panginoong Jesus, ikaw ay nailigaw na ng bulaang propeta. Kaya nga po mga taga San Jose,
Dapat po sa mga panahong ito, ang ating pananampalataya ay hindi na pahapay-hapay. Dapat ang ating pananampalataya ay matatag na. Hindi na kayang bunutin ng iba pang katuruan. Dapat ang ating pananampalataya ay nakapaon ng mabuti sa salita ng Diyos. At ang pananampalataya na nakapaon sa tamang turo ay ang si Jesus ang itinataas. Mga taga San Jose, iisa lang ang tagapagligtas. Isa lang tagapagligtas natin, wala nang iba. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa sigurado sa iyong tagapagligtas, kapatid, umpisahan mo nang manalig ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon na kung ano-ano na ang ating nararanasan, nakikita sa ating paligid. At makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Sa panahon natin ngayon, maraming bulaang propeta. Madali mo lang malaman kapag bulaan. Kapag hindi si Jesus ang itinuturo, yan po ay bulaan. At umalis ka agad-agad dyan sapagkat hindi ka niyan dadalhin sa langit kundi sa impyerno. At ngayon, alam din natin ang mga bali-balita ng mga digmaan. Digmaan sa Israel, sa Palestine, sa Hamas, sa Houthis, sa Hezbollah, at sa iba't ibang dako sa mundo natin. Mga taga San Jose, magsigising po tayo. Magsigising ka, kapatid. Gumising ka. Babalik na ang Panginoong Jesus. Hindi mo ba nakikita ang mga nangyayari sa iyong paligid? Kapag nakikita mo yung mga nangyayari sa paligid at wala kang ginagawa, kapatid, pagsisisihan mo yan. At sabi rito, at magkakagutom. At magkakagutom. Sa panahon natin ngayon, marami na ang nagugutom. Nagugutom dahil maraming korupsyon sa ating lipunan. Lahat ng corrupt officials, lahat ng mga corrupt ay hindi papasok sa kaharian ng langit. At ang matindi pa dito, yung gumagawa ng korupsyon kasama ng kanyang mga anak hanggang 3 at 4 generasyon ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi basta-basta ang gumagawa ng korupsyon. Ito po ay pagbabayaran niya dito sa lupa hanggang sa kabilang buhay. Kaya maraming nagugutom sapagkat marami ang nagnanakaw sa kaban ng bayan.
na ibig na imbis na gamitin ang mga pera para sa kabubuti ng kapwa ay ninanakaw ng ilan. Kaya maraming namamatay sa gutom. Kaya ang Panginoon ay hindi yan palalagpasin. Akala nila ganon-ganon lamang yon. Hindi po yon ganon-ganon lang. Dito pa lang sa lupa, pinaparusahan ka na ng Diyos. Pagkatapos sa kabilang buhay, mas lalo kang parurusahan doon at hindi ka na makakaalis sa lugar ng impyerno araw at gabi. Ang nakakalungkot pa nito, yung kanyang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na lahi, pagdudusahan din ang kanyang ginawa. At pagkatapos, ang sabi rito, at lilindol sa iba't ibang dako. Mga taga San Jose, kabi-kabila ng mga lindol sa buong mundo, wag na tayong lumayo kahit sa bansang Pilipinas. Noong nakaraan, ang Cebu ay nakaranas ng matinding paglindol. Alam ba ng mga taga Cebu, nalilindol ng araw na yon? Hindi po ba? Hindi nila alam. Kaya marami sa kanila ang namatay. Kamakailan, ang Davao naman, ang Baguio, at kaninang umaga, ang Isabela. Mga taga San Jose, tayo po ay nasa mga huling araw na. Yung mga nakikita natin senyales ng pagbabalik ni Jesus ay nandiyan na sa harapan mo. Kulang na lang ay ipamukha na sa iyo ng Diyos. Kapag hindi ka pa naman maghanda, kapatid, kasalanan mo na yon. Subalit, kapag ikaw ay maghanda, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Maraming mga taga Davao, taga Cebu, taga Isabela, taga Baguio, at kung saan pa mang panig ng Pilipinas na nakaranas ng lindol, hindi lamang lindol, maging tsunami. Mga kapatid, hindi nila alam ang ganong pangyayari. Ang iba sa kanila na bigla. Ang iba sa kanila, yung araw na yon, nagpakumbaba sa Diyos. Sa isip-isip ko lang, bakit ngayon ka lang ihingi ng tawad sa Panginoon kapag kung kailan na, malala. Kung kailan nandiyan na sa akwal, saka ka lang hihingi ng tawad. Paano yung namatay? Paano yung mga namatay? Kung di na sila nakahingi ng tawad, it's too late. Kaya nga po mga taga San Jose, kaya po ako pinapabalik-balik ng Panginoon sa inyo para papalaan po kayo na si Jesus ay muli nang babalik. Sa ayaw at sa gusto natin, babalik si Jesus, nakahanda ka man o hindi. Ang Panginoong Jesus ay babalik na sa ayaw at sa gusto mo. Maghanda ka man o hindi, nasa sa iyo yun, kapatid.
Kaya nga po mga taga San Jose, tayo po ay dapat laging nakahanda sapagkat kung mangyari ang mga bagay na ito at hindi ka nakahanda, pag namatay ka, pupunta ka sa impyerno. Subalit kapag ikaw ay naghanda, nang ito ay hindi pa dumarating, kapatid, walang mawawala sa iyo. Walang nawala sa iyo kung ikaw ay naghanda. Ikaw ay naligtas na kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya nga po, mga taga San Jose, ang tangilang preparation o paghahanda na dapat natin gawin sa mga panahon ito ng ang mundo natin ay puno na ng mga kalamidad. Ang tanging mong gagawin, magpakumbaba. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo, oras. Pangalawa, tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Sapagkat Jesus lamang ang tagapagligtas, wala na pong iba. Ang sino mang naniniwala na meron pang ibang tagapagligtas bukod kay Jesus ay dinaya na mga bulaang tagapagturo, bulaang propeta. Kapatid, mga taga San Jose, Jesus is coming very soon. Wag nawang mangyari na yung the big one ay tumama sa lugar na ito. Ipag-pray po natin lahat. Dapat po tayong lahat magpa-participate, mananalangin. Mga taga San Jose, magsipag-pray po tayo. Sapagkat sa panahon natin ngayon, dumadalas ang mga pagyanig, ang mga paglindol. Ibig sabihin, malapit na yung the big one. Kaya dapat po tayong lahat ay magsipaghanda. Una, mag-pray mo sa Panginoon. Patawarin ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Pagkatapos isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus. Pangatlo, ikaw ay magpatawad. Ikaw ay magpatawad. Sapagkat ang sino mang hindi nagpapatawad ay hindi rin mapapatawad ng Diyos. Mga taga San Jose, mahal po kayo ng Panginoong Yesus. Jesus loves you. Jesus loves you. Lagi po tayong manalangin sa mga panahon ito. At para tayong maging ligtas sa mga panahon ito, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Kapag na kay Kristo ka na,
ikaw ay nasa safe mode sa buhay na ito. Dumating man ang anumang kalamidad, walang gagalaw sa iyo. Kaya po mga taga San Jose, sa mga panahon ito, tayo pong lahat magpakumbaba sa Panginoong Diyos. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga masasamang gawa. Ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan. At pagkatapos tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Kung yan ay magagawa mo, kapatid, anumang dumating na kalamidad sa mundo, ikaw ay iingatan ng Panginoon sapagkat tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos nagpapaalala sa ating lahat na tayong lahat minahal ng Diyos Ama. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, pinakamamahal na anak, ang Panginoong Jesucristo. At sa sobrang pagmamahal ng anak, ay inialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Tayong lahat ay mahalaga sa Panginoon. Bawat isa sa atin ay tinubos ng Panginoong Yesus. Ang tanging mo lang gagawin, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Nang sa gayon, tuloy-tuloy na siya na kumilos sa buhay mo. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Maliwanag sinasabi ng salita ng Diyos, ang anak ay dumating sa lupa upang tayo ay iligtas, hindi upang tayo ay parusahan. Subalit, minsan lang nangyari na yon, kapatid, nung si Jesus ay napako sa krus. Tapos na yon. Wala nang bababa pang muli.